Ano ang pangalan mo? Ako si Su Xiao Xiao. Bakit ko na naman ito napanaginipan? Ngayong buwan, pangatlong beses ko nang napanaginipan. Ang taong ito. So Xiao Xiao, gutom na ako. Kumuha ka ng pagkain sa cafeteria. Yo-chen, huwag kang masyadong mahigpit. Siya pa rin ang kasintahan mo. So Xiao Xiao, kung ayaw mong makipaghiwalay sa akin, kunin mo na ngayon din. Oo nga pala, kuha ka rin para kay Mayor. Pero yung meal card ko, 20 pesos na lang ang laman. Hindi sapat para sa 3. Ang taba-taba mo na nga, kakain ka pa? Tingnan mo ang payat ni Mayor. Hindi ka nahihiyang kumain pa? Bilasin mo. Sige na nga. Magpahinga ka ng payapa. Pagkatapos mong mamatay, si Kevin ang pakakasalan ko. Bibigyan ako ng nanay at tatay. Hoy, anong ginagawa mo? Hayaan mo akong kumain. Miss, baka buntis ka. Hindi ako. Tigilan mo ang kalokohan. May kinain lang akong masama. Malapit na akong mamatay. Nahihilo ka, di ba? Oo, Malamang nilalagnat lang. Uminom ka na lang ng gamot. Sina Kevin at mga lagnat lang pala. Sabi ko sa'yo nanaginip lang ako. Paano ako mabubuntis? Liam Ho. Mukhang pagbubuntis ito. Di ba yung babae nung gabing yon? Yung babaeng kanina, ano kondisyon niya? Swabe ang dating mo. Kamag-anak mo ba siya? Buntis siya. 4 ang sanggol. Buntis, baog si Master Gio. Yung babae, nagdala pala ng anak niya. May, hiha, malapit ka nang gumraduate. Ano ang gusto mo? Kung ikaw ang bibili, magugustuhan ko lahat. Hoy, ang galing ng sagot mo. Suksyaw-oksyaw, mailakas ka pang bumalik? Sabihin ko kumuha ka ng pagkain sa eskwelahan. Saan ka galing? Masama ang pakiramdam ko. Nagpa-check up ako. Gumagawa ka ng dahilan. Hiza, wag mo siyang pansinin. Kain na tayo. Lahat dito ay paborito mo, espesyal na inihanda ng nanay mo. Magugustuhan ito ni May. Tatay, kumain ka rin. Tingnan niyo ang kagandahang asal ni Sumay. Siyaw-siyaw, buong araw kang wala, ngayon ka lang umuwi. Paano kung malalaman na darating ka para maghapunan? Wala akong naluto para sa'yo. Tapos na ang klase, bakit ang tagal mo? Lampas na sa hangganan ito. Kainin mo ito. Hoy! Suksyaw-siyaw. Nakikita mo ginawa ng tatay mo. Ano, nagpaparinig ka na inaapi kita bilang iyong madrasta? Xiao, tama si Tia Leo. Huwag kang pihikan sa edad mo. Kumain ka na. Nay nga pala, makalawa, si Young Master Shen ay magkakaroon ng graduation party. Gusto ko ng bagong damit. Alam ko na yan, naghanda na ako para sa'yo. Pinakabagong modelo. Huwag kang mapag-iwanan ng mga kaklase mo. Nagustuhan mo? Gustong gusto ko. Ang nanay mo at ako, ang personal na pumili. Salamat, tatay. Ang ganda, di ba? Lilit. Tia Leo, gusto ko rin ng bagong damit. Hinala ko, may illegal na transaction sila. Huwag mong sabihing wala akong inihanda para sa'yo. Tia Leo, GC na ang best idang ito. Siyaok-siyao ang tatay mo at ako. Pinagpapawisan sa paghahanap buhay. Bawat sentimo ng pamilya natin ay ginagamit sa mga pangunahing pangangailangan. Estudyante ka lang. Huwag kang maging mababaw. Pero, Tama na, magbitaw ka ng mas kaunti.
Tama si Tia Leo. Litrato lang ng graduation ito. Kailangan bang gumastos ng 100 piso sa isang best side? Hindi ka marunong magtipid. Katulad ng nanay mo. Ginoo. Buntis ang babaeng yon. Pero parang, hindi niya naaalala ang gabing yon. Ayon sa aking investigasyon, siya ang kasintahan ng pamangkin mo. Lanan. Kawili-wili. Bilisan natin. Ito ang bahay ko. Naku, ang sosyal. Ikaw talaga ang binatang Shen. Sobrang yaman. Graduation party ngayon. Magsaya kayo. Nasaan si Suksyaoxiao? Bakit hindi siya sumama? Totoo. Hindi ba siya ang kasintahan ni Yu Chen? Siya ang may party pero di siya dumating. Nilalay ka na ba niya? Lumaban ako ng buong lakas, pati pagbabanta na magpakasal. Doon lang siya lumisip. So, Xiao, nasaan ka? Inihanda ko ang graduation party ko. Hindi mo ba alam? Yu Chen. Wala akong formal na damit. Hindi ako darating para hindi ka mapahiya. Hindi bale, Xiao. Ikaw ang kasintahan ko. Paano kita itatakwil? Pinapahiya mo ako. Talaga, hindi ka talaga nahihiya sa akin. Siyempre hindi. Kailangan mong pumunta. Sige. Maligayang pagdating sa aking tahanan. Magsaya at kumain kayo ng walang patid. Ako naman ang mamamahal. Kapag nagpakita si Suksyaoxiao, isinusumpa ko na ngayong gabi ilalagay ko siya sa kama ni Ginoong Shen. Magaling kang manuyo. Kailangan ko ng mapapangasawa. Pakakasalan mo ba? Xiao, dito ka umupo. Ang sabi, Yochen, hindi maganda ang late ng nobya mo. Tama ka, huwag mong sirain ang mood ng lahat. Hoy, paano kung mag-striptease ka para bumawi sa pagkahuli? Hindi ako marunong mag-striptease. Striptease. Striptease. Tama na. Huwag na yan. Xiao. Inumin mo ang basong alak para pagbayaran ng lahat. Hindi ako umiinom. Isang lagok lang. Kapag hindi mo ininom, mag-striptease ka. Nadumihan damit ko. Mag-aayos ako. Iinom na ako. Ngayong gabi, hindi ko pwedeng mapahiya si Yu Chen. So, Xiao. Noong nakaraan, nakatakas ka. Ngayon, paghihigpitan kita. Ginoong Shen, huwag kang mabahala. Ang gamot na ito, magbubura ng iyong alaala. Malaya kang maglaro. sabi ko, pakakasalan ko si Lia. Nadroga ako. Tulungan niyo ako. Nang mabangkarote ang dyan, Hindi pa naginip ang gabing iyon. Dumating si Xiao. Inumin mo ang alak. O magagalit ako ng husto. So, Xiao, anong kahibangang paglalasing to? Inutusan na kitang uminom. Bakit mo ako binuhusan? Shen Yu Chen. Huwag mong isiping hindi ko alam. Sa basong ito, may droga kang nilagay. Narinig mo ang lahat. Gago ka, tapos na tayo. So, Xiao, huwag kang walang hiya. Kung hindi sa pagmamalinis mo, hindi mo man lang ako pinahawak. Kailangan pa kitang droga? Lalaki rin ako. Kaya pala ikaw, ang naglagay ng droga. Alam mo bang krimen to? Huwag mo akong subukan. Sisawayan kita ngayon. Tigil na sa pagpapanggap. Ito ang aking tahanan. Magsisigaw ka man ng husto, walang sasagip sa'yo. Kapag sumisigaw ka, lalo akong nasasabik. Sino ba sa tingin mo ang sarili mo? Tito, paano ka nakapunta dito? Wala ako sa bahay noon. Ganito mo siya trinatrato. Tito, nagkakamali ka. akong mamahalin. Siya ang nobye ko. Naglalaro lang kami. Biro lang talaga. Oo nga. Papakasalan
Siya nga. Naalala mo ba ako, noong gabing iyon? Huwag mong gawin yan. Paano ka nakilala ng tito ko? Hindi ako nagsisinungaling. Pakawalan mo na ako ngayon din. Nakipagtalik ako sa tito mo. Sa teknikal na pagsasalita, tiya mo na ako ngayon. Huwag mong bibiruin ang sitwasyon. Alam ng lahat na ang tito ko hindi lumalapit sa mga babae. Sa paligid niya, wala ni isang babaeng lamok. Seryoso ako. May birthmark sa tiyan ang tito mo. Kung hindi kayo naniniwala, tignan nyo. Mahal. Dahil alam na ng pamangkin mo, di na natin kailangang magtago sa lahat. Diyos ko, totoo pala si Suxiao-Xiao. E di si Shen Yuchen. Kailangang tawagin siyang Tita Xiao-Xiao. Ikaw na babae. Nang ahas man, Daya. Tapos na ang teatro. Alice, Kayo. Lahat umalis na. Tito, salamat. Aalis na ako. di ba tinawag mo akong mahal kanina? Ano ibig mong sabihin? Ginamit mo lang ako tapon? Tito, noong gabing iyon, nilason ako nitong si Shen Yuchen. Pasensya na. Suksiyaw-ksiyaw. Alam mo bang buntis ka? Buntis ako. 4 ang sanggol. Kung isa sa alang-alang ang relasyon mo kay Yuchen, sigurado ka bang ang sanggol sa sinapupunan mo ay akin? Pero, wala akong nakatuluyang iba. Wala akong balak magpakasal. Ang pera sa card na ito ay kabayaran mo. Hindi ko ito kailangan. Hating gabi na. Uuwi na ako. Problem. Buong-buong imbestigahan ang nakaraang relasyon ni Suxiao-Xiao. Opo. Kakatapos ko lang magtapos. At buntis na agad ako. At 4 pa ang sanggol. Dapat ko ba talagang ipanganak? Suxiao-Xiao, buntis ka. 4 ang sanggol. Ibalik mo sa akin. Yuchen, hindi kaya ito ng iyong nakababatang tiyuhin? Buntis si Su Xiao Xiao. Inay, ang kasintahan ko ay buntis ng tiyuhin ko. Ano, ikaw, ay niloloko. Inay, yan ba ang problema? Sa wakas, ang sanggol ay talagang kanya. Mamamana pa ba ako ng yaman? Tungkol sa mana, pigilan ang panganganak na ito. Sa palagay ni Lola, ang tiyuhin mo ay walang tagapagmana, kaya't lahat ay ibinigay sa iyo. Su Xiao Xiao. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang habag. Shen Yuchen, anong ginagawa mo? Mawawala ang sanggol na ito para alisin ang sumpa sa tiyan mo. Iya. Nagsiyasat na ako ng lahat. Marangal na babae si Su Xiao Xiao at malinis ang kanyang pagkatao. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Punta na tayo sa paaralan. Opo. Su Xiao Xiao. Mamatay ka. Bilisan mo. Opo. Hindi ka makatatakas ngayon. Tiyo, sagipin mo ako. Bitawan mo. Ayos ka lang ba?
Tignan nyo ang ginawa nyo. May lakas pa kayong pumunta rito. Inay, ginagawa namin ito para kay Zihan. Tumahimik ka. Pati mga magulang ko at si Nina. Doktor, kamusta si Xiaoxiao? Okay po si Ilaksu. Ang 4 na kambal ay malulusob din. 4 na kambal. Xiaoxiao, ikaw talaga ang bayani ng pamilyang Fu. Walang patunay ang 4 na kambal. Hindi talaga kay Tiyo yan. Sinabi na ng doktor na baog siya. Ano ibig sabihin nito? Si Su Xiaoxiao ay laging babaeng malandi at magulo ang desisyon. Ang mga batang to niya, Diyos lang ang nakakaalam kung kaninong lalaki. Gusto niyang ipasok sa pamilyang Fu. Kayong mga Fu. Nakalimutan mo bang, apelyido mong Shen? Ikaw, ha? Sige. Pwede tayong mag-na-test. Game ako kahit kailan nyo gusto. TSK, DNA test. Pwede rin dayaan. Tama na. Naniniwala ako sa kanya. Lahat kayo, umalis na. Umuwi na kayo. Pero may komplikasyon si Imasu. Sa unang 3 buwan, may peligrong makunan. Yelgifu, sa panahong ito, alagaan mong mabuti ang asawa mo. Naiintindihan ko. Simula ngayon, sa bahay na ako titira ka. Wow! Ito ba ang mansyon ng pamilyang Fu? Nagustuhan mo? HMM. Hoy, hoy, hoy. Tiyo, dinala mo talaga siya rito. Tiyo, hindi mo ba talaga iniisip na siya ay makakapagbigay sa'yo ng 4 na malulusog na anak? Array. Tiningnan na ako ng doktor. 2 lalaki at 2 babae ang malulusog. Huwag kang mag-eksperimento. Kung ang 4 na anak na ito ay ipapanganak nga, ay ibang usapan na yan. Kung ikaw ay magbabalak ulit ng masama, ako ang papatay sa'yo. HMP. Ang cute-cute niya kapag nagagalit. Halika, ililipat kita sa kwarto. Sige. Sisiguraduhin kong si Arya ay magduruse sa pamilyang Wu. Nagustuhan mo ba? Siyempre, Tiyo Shen. Aray, Xiao-Xiao, tapos na kayo Chen. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Tiyo. Anong itatawag ko sa'yo, Tiyo? Xiao-Xiao, hindi naman ako ganun katanda. Eh di tawagin mo na lang akong Jihan. Bahala ka. Nagpapakipot pa pala, ang inosente mo. Pero hindi ako nag-high school sa Cebu City. Paano nakuha ni Liam ang larawan? Mula noong bago ako bumalik. Hindi ako naniniwalang makatatakas ang anak mo ngayon. Ah, ah. Ah. Suk Xiao-Xiao, Paumanhin. Matagal na. nagsawa ka na ba sa paghawak? Sir, gumising ka. Ginoo, hindi sinasadya. Mga doktor. Kahit Tumayo ka. Array. Hatsing. Magpalit ka muna ng damit. Huwag kang magkakasipon. Donna Wang. Binatang Ginoo. Hatid si E. Supawi. Maligo at magpalit ng kasuotan. Opo. wala ka na sa katinuan. Okay lang sana kung naglalaro ka na pero nagpakasal ka at dinala mo siya. Dahil sa Mukhang may gumagawa ng masama sa'yo. siya karapat dapat sa Ay.
Nakapagpalit na ako. Sa aking pinagmulan. Alam ko na hindi ako mabuti kay Liam. Tulog ka rito sa piling ko ngayong gabi. Mamahalin ko siya ng tunay. Dito ka natitira, wala nang mga has na gagambala sa'yo. Alam mo na ang lahat. Siguradong si Shen Yuchen ang may gawa. Maliban sa kanya, walang ibang gagawa ng ganito kalupit. Sino man yan, ang makialam sa mga pinoprotektahan ko, mamamatay. Ibig mong sabihin, ako'y iyong protektado. Ikaw, samahan mo akong lumabas. Ang 4 na sanggol sa sinapupunan mo, 4 na sanggol, ay aking mga protektado. Sa pwedeng TSK, kung gayon, ipagtanggol mo ako ng maayos. Mga duwag na lalaki, tulad ni Shen Yuchen. Hindi madaling sisuko. Hinding-hindi ko pababayaan ang ating mga anak na masaktan. Ang antok. Sige na, huwag ka nang magalit. Nandito na ako, di ba? Huwag ka nang mawawala sa... Acheng, TJ, hindi ka maganda ang dalhin si Shen Yuchen sama ako. sa execution grounds. Opo. Sino kayo? Ha? Cheng, ikaw ba ang piling bodyguard ni Ginoong Sham? Ginoong Sham, ikaw ba si Ginoong Sham? Ha? Paano ka nang ahas titigan si Ginoong Sham? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ginoong Sham, Ginoong Sham. Hindi ko alam na na-offend kita. Paliwanag mo sa akin. Ha? Mag-isip ka pa. Yung, babae kanina ba? O kaya, yung. Ha? Sino mang humawak sa taong akin, ay papatayin ko. Protektado mo? Si Su Xiao Xiao. Protektado mo si Su Xiao Xiao? Hindi. Aray. Kung gagambalain mo ulit siya, ang kutsilyong ito'y itutuhog dito, naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Magbigay ng 100 palon sa sarili mo. Kulang ng isa. Tuhugin ang kutsilyo. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nina, pasensya na po. Bastos. Pernil, tigil na sa pagtakbo. Lanan, May lakas Magandang umaga sa inyong lahat. pang naharapin ako. Liam, palayain mo ako. Liam, alam kong pinapanood mo ako. Palayain mo ako ngayon. Anong nangyari sa mukha mo? Sino ang nanakit sa iyo? Gagantihan kita. nakagat ako ng isang baboy ramo. Baboy Ramo. Ang kalikasan ngayon, napreserba ng gusto. Kahit sa subdivision, may baboy Ramo na pumapasok. Tutu, at isa pa, kahit ano'y kinakain. Nako, Tama na. Kayong mga bata, mag-ingat kayo sa gabi. Huwag sumali sa delikadong gawain para hindi masaktan ang mga bata. Lola, kagabi, wala kaming ginawa. Sige na. Walang ginawa, alam ko. Hala, hindi pa kasal. Magkasama na sa pagtulog? Usapang matatanda, huwag makiilam ang bata. Hoy, pamangkin, mukha mo, nasugatan mo. Ikaw, huwag isiping ang suporta. Ay matatakot ako. Mag-isa, kayang-kaya kitang pabagsakin. Shen Yuchen, ang nangyari dati, hindi pa natin nalulutas. Swerte mo't nakatalilis ka. Xiao. Gagraduate ka na, di ba? Eku, nakahanap ka na? Oo, nakakuha ko, Lola. Ang pangalan ay Imperial Group. Naku po, ang galing ng manugang ko. Napasok sa nangungunang grupo ng Beijing. Ang Imperial Group. Imperial Group, akin ang kumpanyang iyon. Kailangan kong gawin para maniwala. Sa inyo ko bang katunayan
Gusto mo pa bang magtrabaho sa Empire Group? HMM. Kaya kaya ng manager ng Empire Group na kilala ko? Patutunayan ko sa iyo. Manager Chen. Maya-maya, darating si Su Xiao para mag-report sa grupo. Humanap ng paraan para sirain siya. Sabi ni Pierre, ang masahe ay nakakaginhawa. Alam ko. Excuse me, paraan po. Si Suksyaoxiao, di ba? Natanggal ka na. Matatanggal ako. May problema ba? Huling-huli ka. Kung tama ang alam ko, ang oras ng kumpanya ay alas 9, di ba? Alas 8:55 na ngayon. Eh ano naman, ang sinumang dumating pagkatapos ko ay late. Kaya, wala ka ng trabaho. Hindi ko dapat sinaktan ang damdamin mo, di ba? Ngayon, ikaw naman ang nanakit ng nararamdaman ko. Naiintindihan mo ba? Na first day pa lang, natanggal na agad. Ang tagal ko na sa kumpanyang ito. Pero ngayon lang ako nakakita ng baguhan na. Talagang may malas sa buhay. Nagmamalaki si Manager Chen. Magdurusa ka nito. Sayang nga lang, bihira magpakita si Ginoong Ju sa opisina. Kaya naghahari-harian si Chensi. Paano? Tatanggalin mo ako. Sinong akala mong sino ka? Dahil ako, ang manager dito. Eh ano naman? Suksyaoxiao, makikita mo ang mangyayari. Magdadalang hangga ka. Kamakailan lang sa kumpanya, si Su Xiao. Kumusta na siya? Si Manager Chen. Parang pinag-iinitan siya. Chensi, Ginamit mo pala sa grupo. ihanda ang sasakyan. Opo. Anong ginagawa mo? Tapusin ang lahat ng proyektong ito ngayong araw. Sadyang hinahanap mo ba ng problema ng sadya? Maraming proyekto. Paano matatapos? Lahat sa isang araw. Sasagot ka pa ba? Ah, Kung hindi mo matatapos, lahat ngayon, umalis ka na. unang trabaho ko ito. Kakayanin ko. Maupo muna ako, Ria. Hating gabi na, bakit nagtatrabaho ka pa? Block mo ba ako sa cellphone mo? Ginawa ko. Hindi ba't lahat kayo nagsasawa sa akin? Mainam. Gusto ko lang Nararapat. Anong kasalanan ko? Sino ka? Anong kasalanan ko? Intern ako sa kumpanyang ito. Hanap ng sana. Nandito ako para kilalanin ang lugar. Maaga. Sanay. Isa lang. Ano naman? Pinatay mo ako. Napatay mo na ako minsan. Huwag mo nang isipin ang pangalawang beses. Mahirap ito, tutulungan kita. Nagsasamantala ka ba sa akin? Nasugatan ka. Manahimik ka, kukuha ako ng gamot. Ipapahid ko ang gamot. Noong ikakasal ako, kailan Ibigay mo iyan sa akin. Ako na ang bahala. diba? Alam mo, kaibigan ako ni Fuzihan. Inatasan niya akong alagaan ka. Ha, ikaw pala si kaibigan ni Fujihan. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Kasalanan Talaga bang si Fujihan ang nagpalista sa iyo para bantayan ako? gamitin si Mr. Wow para sirain ang Jung Group. CJ, mula ngayon, hanggang sa gumaling ka, araw-araw kitang papahiran ng gamot. Marami akong trabaho. Walang oras. Nasaan ka noong mga Tutulungan kita. ngayon? Ikaw naman. Titiyakin kong may iligtas ang Jung Group. Ang seryoso niya, na nakakagwapo pa. Sa buhay ko. Ang Nako, gusto ko ng sinabi, anong iniisip mo? May asawa ka na halos ngayon. pag nakuha ni Nina, ang loob ni Mrs. Mo Senior. Ako ang nararapat. Siyaw, Pinakasalan mo, si Liam dahil sa galit. Kung hiwalayan mo na siya, pakakasalan kita. mabait pala kapag tahimik. Pag nakuha ko na ang pera, wala ka ng silbi. Pilay siya. Paano kanya mapapasaya? Naghanda na ako ng iyong proyekto. Narito ang iyong almusal. Kainin mo habang mainit-init pa. Ikaw, nabaliw ka na. Gusto mo pa akong subukan? Kevin. Pata ng baboy. Buong puso ko. Paano niya nalaman na gusto ko ng pata ng baboy? Buhay na ito. Tingin mo
Kain. Pagkain lang nasa isip mo. Natapos mo na ba ang proyekto? Tapos na. Talagang natapos niya. Di ko akalaing ang babaeng ito ay napakagaling pala. Wow! Tingnan mo, ang ganda. Ingat, baka maputol kamay mo. Naayos mo na ba? Wow! Dalhin kita doon. Ang ganda. Magkakaanak ako sa kanya. Lola, Sino kaya ang hinahanap niya? Sino pa ba? Siyempre si Ichen, mayaman at gwapo. Maraming gwapong lalaki ang humahabol sa kanya. Kahit sa trabaho, isa pang sip-sip. Sa pagtingin ko sa iyong pagsisikap, bibigyan kita ng pagkakataon na ligawan mo ako. Simula ngayon, hawak mo si Liam. siyaw. Anong ginagawa mo rito? Salamat, Lola. Nakalimutan mo na, ako ang intern. Ang supervisor. Kailangang pumili ng isa na maganda at kompetente para magturo sa akin. Ha. Kung naghahanap ka ng isa na maganda at kompetente, mali ang akala mo. Ibig mong sabihin, siya ay nagsasalita tungkol sa'yo. Siyempre, ito ay mahalagang proyekto ng aming Imperial Group sa Kyoto. Ilulunsad sa susunod na taon. Makakatubo ng bilyon-bilyon. Ako ang gumawa ng lahat. Maliwanag na ako yun. Tumahimik ka. Sino ang nag-utos sa'yo magsalita? Ni Maestro Yuan. Ang pinakamahalaga ay ang proyektong ito. Ang karaniwang tao ay abuti ng buwan sa pag-o-overtime. Pero ako, natapos lahat sa isang gabi. Hindi ba ito ang ginawa? Ibig sabihin, kompetente ka pala. Makinig ka. Kung sasama ka sa akin, marami kang matututunan. Ano ng problema? Humanga ka ba sa akin? Ako ay exchange student ng Bluefley. Alam mo ba ang Bluefley University? Isa sa pinakamahusay na universidad. Hindi basta-basta ang makapasok dito. Ang prestihiyosong universidad, hindi nagtuturo ng pagnanakaw ng kredito. Nangahas kang manakit sa akin. Dilat ang mata't mag-ingat ka. Tingnan mo kung sino ang pumirma. Ah, si Suksiao pala. Manahimik ka. Intern ka lang, di ba? Tanggal ka na. Bakit ang hiyakin mo? Ikaw rin, tanggal ka na. Kaiyahiyang kumpanya. Ayaw ko na ring manatili dito. Tara na. Gusto ninyong umalis? Mga guard, pigilan niyo sila. Arya, hindi ka nga tumugtog ng iba. Paano? Takbo. Bakit kayo tumigil? Tatlo. Dalawa. Isa. Ha, UHH. Takbo. Imposible. Mayroon bang totoo? Ano yon? Wala. Napaisip ako kung paano ako napunta sa nakakasukang kumpanyang to. Kapag bulok ang hepe, lalong nagsisialisan ng empleyado. Kung ganyan ang asal ng tagapamahala, ang may-ari ng kumpanya na si Ginoong Jiu, siguradong hindi rin mabuting tao. Anong problema? May mali ba sa sinabi ko? Ang may-ari ng kumpanyang to, hindi pwedeng maging mabuting tao. Cute. Naisip mo bang baka, ang totoong may-ari ay walang alam tungkol sa ganitong klaseng tao? Imposible, maliban na lang kung ang may-ari ng kumpanya ay isang ultimong tanga at hindi dumadalaw dito. Tama. Ang may-ari ng kumpanyang to, siguro walang silbing tao. Eksakto, ang magtiis dito, walang patutunguhan. Bukas hahanap tayo ng bagong trabaho. Di, hindi ka napupunta bukas. Di na ako babalik, ang manatili dito, walang kabuluhan. Paano kung matanggal si Chensi? Akala mo'y ikaw ang pinuno ng Empire Group, Ginoong Jiu. Pwede mo akong tanggalin basta gusto mo. Paano kung sasabihin kong ako nga? Kalokohan, uuwi na ako, mag-ingat ka. Hoy! Nag-aalala ka ba sa akin? Nako, Hoy! Akala mo tapos na pagkatapos mong iligtas siya, gagamitin ko lahat ng koneksyon ko para sirain si Suksiao. Anong ibig mong sabihin? Kung ikaw ay humiling ng tawad ng nakaluhod, pwede kitang patawarin.
Ano ba talaga ang gusto mo? Walang may karapatang gamitin. Ang mahal ko para takutin ako. Ako ay, nagkamali ako. Sino ka talaga? Tinatawag nila akong Ginoong Jiu. Ginoong Jiu. Tagapagtatag ng Empire Group. Maalamat sa negosyo sa Beijing. Bangungot ng Wall Street. Simula bukas, maaari ka nang mawala. Xiao, halika rito. Tara na kumain. Ah, Lola. Pakipirmahan po ang dokumento. Ako lang ang makakapamuno sa pamilyang Fu tungo sa magandang kinabukasan. Yu Chen, ang mga ari-arian ng pamilyang Fu ay hahatiin sa pagitan mo at tiyuhin mo. Gayunpaman, ang tiyuhin mo ay magiging ama na. Lola, ang kumpanya ay palaging pinamahalaan ng aking ina. Ang tiyuhin ko ay isang ganap na walang kakayahang tao. Ang paghahati ng ari-arian sa kanya ay parang paghatid sa pamilya sa kapahamakan. Shen Yuchen, paano ka naglakas loob tumuligsa sa tiyuhin mo? Ikaw ay isang walang silbing parasito. Kung may kakayahan ka, magtayo ka ng sariling kumpanya at patunayan mong may silbi ka. At ikaw ang huhusga sa akin? Ako ang asawa ng tiyuhin mo. Asawa ng tiyuhin? Ni hindi pa nga kayo ikinasal. Ha? Ang mga usapin ng pamilyang Fu ay hindi mo pakialam. Ikaw. Kasalman o hindi, siya ay aking asawa, Fu Zihan. May tutol ba? Ang titig na ito, parehong-pareho sa ikasyam na lolo. Hindi pwede. Sa anumang paraan, ngayong araw, paglilinawin ko na dito, ang Angkan Fu. Ako ang dapat mamahala. Kayong mga ta, wala kayong pag-asa. Inay, si Zaihan ay walang tagapagmana. Kung itong batang ito ay tunay na anak niya, hindi pa natin alam ang 100 bilyon na yaman ng Angkan Fu. Dapat ibigay kay Yu Chen natin. Opo, Lola, ngayon ako na lang, ang may kakayahang ito. Ang kapal ng mukha, nakadepende sa Angkan Shen. Gusto pang ang kininyaman ng Fu. Ang mga ari-arian ng Fu, hindi mahalaga sa akin. Pero ngayon, buntis na si Xiao. Ang mga yamang ito ng Fu, karapat dapat siyang mabahagyan. Dagdag pa rito, mas magaling ang kakayahan niya, kaysa sa kakayahan mo. Kaya naman, siya ang karapat dapat pamahalaan ang grupo Fu. Ako. Kung ako ang tinutukoy, siguradong pupunta si Master. Mas mahal niya ako. Totoo nga, ako'y buntis sa 4 na sanggol. Ang mga batang ito, gatas ay hindi libre. Pagkain ay may bayad din. Mahal ang paaralan para sa mga bata. Ililipat ko sa iyo ang lahat ng ari-arian. Paano mo naiisipang magmungkahi nito? Ang kapal ng mukha mo. Ilang mukha ba meron ka? Tingnan natin kung paano So, Xiao, ikaw. Walang modo. Tama na, pag-usapan natin mamaya. Hindi pa ako patay. inaangkin ang iyong gawa na isinulat niya. Oh. Tapos na si Arya. Xiao. Sa kanya maging mayabang. Noon, bakit mo ako ipinagtatanggol palagi? Siyempre para sa, 4 na anak sa tiyan ko. para lang sa mga bata. Kung hindi, Kaya ko talagang, pakasalan ka. hindi ba't ikaw ang nagsabi na hindi ka magpapakasal habang buhay? Pagkapanganak ko, maghihiwalay na tayo. Huwag kang mag-alala, hindi kita istorbo. Ah, oo nga pala, sa kumpanya natin, may bagong trainee na, nakamaskara sa buong araw. Sabi kaibigan mo daw, hindi ka nagsisinungaling. Mabait siya, at napakagwapo. Sa tingin ko, bata pa rin siya. Xiao, nagkagusto ka ba sa kanya? Magpahinga ka na, may mga gagawin pa ako. Bakit ang sanggit mo? Talagang nadismaya mo ako. Ingot na si Xiao Su. Matagal na. Lola, Ginoong Jiyo, tungkol sa tatay mo, yung aksidente noon. May natuklasan ako. si Lola Yuan ay napakabait sa akin. Hindi lang siya kahit sino. Magpatuloy ka sa investigasyon. Sige. Hay, teka. Halimbawa, isang babae, nagbigay ng kanyang birhenidad sa isang lalaki. Pero ayaw niya. Panagutan niya. Bakit? Eh, Salita. siguro hindi niya gusto yun. Sigurado ako. Tara na. Pwede rin ba siyang maging disipulo mo?
maestro. Paano ko matatanggap si Arya bilang disipulo? Mabait naman siya. Gwapo pa. Mukhang bata pa rin siya. Kaya kayang, matanda na talaga tingin niya sa akin. Saka walang kwenta. Kahapon mo pinagulo ang mga kamay at paa mo, at di ka pa na-terminate. Ang tunay na ginto, kumikinang kahit saan. Mula noon, na sumikat sa buong bansa, ay sinulat ni Arya. Ang piyesang yun, Anong pagkakataon? Lalabas din kayo. Pwede nyo ba akong isabay? Ming, ikaw ang magmaneho. Hindi nga ba tayo sasama? Kay madam? Ayaw niyang panagutan ang mga utang ko. Hoy. Nakakagalit, kuripot. Ang pagdadagdag ng isang tao, di naman masyadong maglalakas ng gas. Mamayang gabi ang kumpanya, magkakaroon ng charity dinner. Ang misteryosong boss na si Enliju ay darating din. Pupunta si Enliju, mag-aayos ako ng maigi. Baka mapansin ako ni Enliju, at ako'y anyayahan bilang kasama. Si Enliju ay kalbo at mataba. Ano ngayon? Nagsiyasat na ako. Sabi nila ay babaero. At may 12 pack na abs. 12? Sa tingin nyo ba, may taong may 12 na abs? Ano? Interesado ka rin ba sa kanya? Tingnan mo ang level mo. Isang probinsya na lang talaga. Gustong umangat sa buhay. Ninakawan ko ba ng bigas? O gumamit ng pera ng iba? Naglalaro lang ba kayo? Nagtutulungan kayo? Nakakadiri. Konting po na lang nagtatampo na. Sa tingin ko, tama ang hinala natin sa kanya. Gusto niyang akitin si Enliju. Walang estilo, walang charm. Ang katawan, wala rin. Kung ako si Enliju, di kita titingnan. Ha ha ha. Sino nagsabing di ko siya nakikita? Wow, ang ganda. Sino nagsabing di ko nakikita? Ginang Su, ngayong gabi. Gusto mo bang maging kasama ko? Si Master Ju ang pinag-uusapan, hindi ng trainee. Trainee daw ako. Hindi totoo yon. Kahapon kayo ni Suksya Oksiao. Tumakas na parang asong gala. Kung ako ang manager, matatanggal ka na. Naisip ko dahil sa inyo. Simula ngayon, kayong tatlo ay tanggal na. Nababaliw ka na ba? Tatanggalin kami. Di nakakaalam. Akala kanya ang kumpanya. Tanggal ka na. Ano? Tatanggal? Eksakto. Tapos na, tapos na. Ako ang may-ari nitong kumpanya. Ikaw ba talaga si Master Gio ng Empire Group? Di ka pa rin naniniwala. Punta ka sa opisina ko. Panginoong Gio, hindi ko sinasadya na kayo'y masaktan kahapon. Tiyak na kayo'y pambihirang pinuno. ang ginawa mo. Para sa mga ganito, hindi tayo dapat maging maluwag. Natatakot ka ba sa akin? Talagang tama ang ginawa mo. Sa piging na yung gabi, ikaw ang aking kasama. Hindi ito nararapat. Kung hindi ka susunod, sa kapangyarihan ng aking Impreo Group, wawasakin ko kayong lahat. Si Fu Zihan na umaasa lang sa pamilya Fu. Madaling wakasan. Anong karapatan mo? Hindi ba kayo magkaibigan? Arya, Nagmamalasakit ka sa kanya? malapit mo Wala kang pakialam. Kung hindi ka susunod, papaalisin kita. para akong ginto. Pero kadalasan, hindi man Walang konsensyang kapitalista. Tumigil ka sa pagreklamo. Tayo na. Para saan? Isuot mo ang bestidang ito. Maligayang pagdating, Panginoong Ju, at sa magiting na binibining Su. Malamang napakamahal nito. Hindi ko kayang bayaran. Pumili ka ng gusto mo. Talaga. Sa wakas, masusulit ko na ang boss. Sulitin mo ng gusto, para bumili ng Sibaw powdered milk. Ang bag na ito ay 888,888. Bibilhin ko. Ang kwintas na ito ay 3 milyon.
Kukunin ko. Ayan, Su. Ito ang pinakamahalagang alahas sa tindahan. 100 milyon. Nako, naging sobra ba ako? Kukunin ko. Ang lahat ng gamit sa tindahan, ipapadala sa bahay ni Yanye, Su. Pwede na ba nating bilhin ang bestido? Dalhin ang lahat ng bagong damit mula sa tindahang ito agad. Opo. Ang ganda ng best idang ito. Hindi pwede. Parang, Hindi marami itong nakikita. para sa ikabubuti ng pera, tiisin ko na lang. Nabalitaan ko ang binti ni Jewel ay hindi nagagalit. Nakita ko ang binti niya noong huli. Nakapanlulumo, isang sulyap lang. Siguro bagay ito, di ba? Pwede na. Ayos lang, Liam. Okay lang sa akin. Arya, hindi mo ako iiwan. Hoy, narinig mo na ba? Mamayang gabi, si Ginoong Ju ay lalabas kasama ang isang kasama. Sino kaya ang swerteng makakasama niya, maging ang mitikal na kasama ni Ginoong Ju? Kung makikita niya ako, talagang ako ang pipiliin niya. Siyempre, si Sume ang pinakamaganda. Ginoong Gio, dumating na. Ang babaeng iyon. Paano siya naging kasama? Babae. Ang daming lalaki. Hindi ka pa nasisiyahan? Hanggang ngayon, nililigawan mo pa si Lord Ju. Ikaw, babae. Ang aming Lord Ju. Hindi siya kailanman magkakagusto sa kanya. Paano mo nalaman? Bamulong ba si Lord Gio sa'yo? Ano, ikaw, huwag mong guluhin ang pagkain ko. Talaga? Ganoon sa Kung gayon, magkita tayo sa Yuan Cave bukas. Hoy, dalaga. Ang gulo mo. Hamhingi ka ng tawad. Ikaw ang nagkalat. Bakit ako? Ikaw ang dapat. Hindi ako hihingi. Anong gagawin mo? Suksyaw-ksyaw, bitawan mo. Hihingi ka ba? Kilala mo ba ang tatay ko? Bastos na babae. Siyaw, pakawalan mo na. Siya ang nagsimula. Gusto mo pa bang makuha ang mga binili ko para sa'yo? Alam, ahem. Ginoong Ju, anak ako ni Presidente Huang. Inilagay ako sa kahihiyan ng alalay mo. Hindi ka dapat magbigay ng paliwanag? Anong nangyari? Siya ang may gawa. Mag-sorry ka. Narinig mo? Si Ginoong Ju ang nag-uutos sa'yo. Mag-sorry ka na agad. Alam ko na, hindi kayang tiisin ni Ginoong Ju ang ganitong mapagkunwari. Tumahimik ka. Sinabi kong ikaw ang humingi. Ginoong Ju. Binibining Su, patawarin mo ako. Kaya kung mag-isa. Tahimik. Jiwi, ngayong gabi, magiging asawa na kita. Sandali lang. Ano to? Binibining Su, ang mga malalaking pamilya, ay naghanda ng mga regalo para kay Juye, para ipadala sa seri room. Tapos na. Kailangan kong ipagawa sa iyo ang isang bagay. Si Liam, hindi tulad ng ama kong umampot. Kaya ko siyang pagkatiwalaan. Sige, tutulungan kitang hanapin siya. Masakit ba? Hindi mo ako sinisisi dahil napahiya ka. Ano bang nakakahiya doon? Hindi ka galit. Huling-huli na. Uuwi muna ako. Hindi ba mahal mo si Nina? Mahal na mahal mo siya. Sinadya akong tuksoin ni Nina. Sino ang nandyan? Simula nang umalis ka. Pagtanto ko kung gaano kita kamahal.
Nadroga ako. Ngayong gabi, ako'y magiging asawa mo. May nagtaksil sa akin. Ginoong Jiu, ang init na katawan ko. Tumawag ng tulong. Nadroga si Binibining Su, magdala pa ng mga katulong. Oo, Ginoong Jiu, nagkamali ako. Ginoong Jiu, Ginoong Jiu. Ay, Ito ang aking Ginoong Jiu, anong nangyari? kapag nainom mo ito. Dahan-dahan itong masira. Bitawan mo ako. Xiao Xiao. Binibigyan lang kita. Ginoong Jiu, nakikiusap ako. Huwag mo akong hawakan. Buntis ako sa anak ni Fujihan. Xiao Xiao. Tulungan mo ako. Hindi. Xiao Xiao. Pananagutan kita. Fujihan, Na naman niya. masaya bang laruin ang damdamin ng iba? Hindi ko sinasadya yon. Sa huli, wala ka talagang tiwala sa akin. Minsan mo akong iniligtas. Minsan ko ring iniligtas ang sarili mo. Simula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Ano ang nangyari dito? Sinong nangahas manakit sa aming Xiao Xiao? Halika rito, pagmasdan kita. Ale, wala pong may ginawa sa akin. Naku, kawawa ka naman. Namamaga ang iyong mga mata. Liam. Ale, matutulog na po ako. Kung maglakas loob kang umalis, ikukulong kita magpakailanman. Mananakit kay Xiao Xiao. Mag-ingat ka at hahampasin kita. Ngayon, nakipagkita ako kay Lola Yuan. Biglang dumating si Kevin Han. Iginiit niyang bigyan ko siya ng pagkakataon. Sakay na, ihahatid kita sa opisina. Hindi na kailangan. Simula ngayon, ako ay opisyal na tinanggal. Suk Xiao Xiao, tama na yan. Fujihan, sa paningin mo. Kapag ikaw ay nagpakumbaba, kailangan kitang patawarin. Dahil lang sa gusto mo, dapat akong manatili sa'yo. Nirerespeto mo ba ang nararamdaman ko? Paumanhin, kasalanan ko. Sumpa ko, hindi na kita lolokohin pa. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Patawarin mo na ako, pakiusap. Ang mahal ko Seryoso. ay ikaw. Anong nangyari? Sumasakit ang tiyan ko. Baka naggalaw ang sanggol. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Ginang, dumating na si Dr. Gu. Kuya, Xiao Xiao, anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Buti naman at magkakilala kayo. Dr. Gu, pwede mo ba siyang suriin agad? Ginoong Fu, normal na pagsusuri lang ito. Hindi na kailangang makinig sa puso. Pulso lang ang titingnan. Iabot mo ang kamay mo. Sawa ka na ba sa pagkadampi sa akin? Walang malubhang problema. May bahagyang pangangamba ang sanggol. Uminom tayo ng gamot para sa buntis. Liam. Nagpapasalamat kami kay Ergyu. Si Xiao Xiao naman, aalagaan ko ang kanyang kalusugan. Tia Zhang, samahan mo siya. Hindi ka talaga niya mahal. Kung hindi man, susubukan niyang tumakas. Suk Xiao Xiao, malapit ka ba kay Ergyu? Tiyo, nagseselos ka ba? Hindi naman. Tungkol sa mga problema ni Xiao Xiao, ayokong lokohin ka. Mahigit 20 taon na ang nakaraan. Isang aksidente ang ikinamatay ng ama ko. Palagi kong inakalang may plano ito. Kaya nanatili ako sa pamilya Fu, nanatiling tahimik.
upang ang lalaking iyon ay magbaba ng kanyang pag-iingat at ako'y makapagsiyasat. May natuklasan ka ba? Ilang mga bakas. Huwag kang mag-alala. Magdudusa ang mga salarin. Marami kang tiniis nitong mga taon. Wala na yung halaga ngayon. Ang mahalaga ay, masiguro na ang ating sanggol ay ligtas na isisilang. May tao, babahala ang sakit sa binti mo. Palabasin niyo ako agad. Palabasin niyo ako. May tao. Pumunta ako rito. May iisang layunin. Si Ispi Kiao ay pakakasalan ng aking kapatid. Ang Dote ay 300 milyon. Tanging kondisyon ay pagkatapos ng kasal, siya ay hindi magkakaanak. Walang problema, tatay, nanay. Si Fu Zihan ay baog at mabagsik. Ayokong pakasal sa kanya. Kiao Shiu, wala kang boses dito. Ako ang magdedesisyon. Desisyon na ang kasal. Ayokong magpakasal. Aray. Aba. Nasaan ako? Ha? Arranged marriage. Nakapaglalakbay ako sa panahon. Yamang ayaw ni Di Kiao. Humanap ako ng ibang nobya. Aba. Payag ako. Shiu. Bakit ka nagbago ng isip? Dahil si Fu Zihan, ang pinakamayaman sa kabisera, bilang time traveler, alam kong mamahalin niya ako. Kumain ka pa ng kaunti. Hindi na ako makakain pa. Huwag mong saktan. Hoy, kailangan nating isipin ang sanggol. Ano? Dagdagan mo ng bitamina siya. Zihan. Alam ko, buntis si Miss Su. Ngunit ang pag-aasawa ay nangangailangan ng pagkakatugma sa lipunan. Hindi basta-basta ang tao na makakapasok sa ating pamilya. Ate, ano ang ibig mong sabihin? Si Miss Su at ang sanggol ay maaaring manirahang magkahiwalay. Inihanda ko ang kombinasyon ng horoscope ni Miss Kiao. Tingnan mo, Ibinenta ko ang sarili ko sa'yo. Pero hindi mo kailanman makukuha ang puso ko. May sasabihin ako sa'yo. Sa buhay na ito, si Xiao lang ang minamahal ko. At siya lang ang pakakasalan ko. Tia, nasa piling ko na si Tiyo. Itago mo ang mga laro mong yan. Kahit mamatay pa ako, isama kita sa tingnan mo muna. Baka magustuhan mo. Liam, Shiu, pasok ka na. ayokong pinakulong mo ako. Pero gusto kita. Pag-aari kita. Pinagbabawal ko ang pagkamatay. Kaya hindi ka... Ginoong Fu, ito si. Alam mo ba kung ano ang relasyon natin? Kaya ikaw ang ideal ng bida. Masakit Kumusta, Binibining Su? Hindi na ito masakit. Pangit. Hindi na kailangang tingnan. Huwag kang magalit, ganyan talaga ang mga bida. Unay nasasaktan pagkatapos ay umiibig. Dapat maging tapat tayo sa isa't isa. Ginoong Fu, bakit mo ako gustong paalisin? Natatakot ka bang mahulog sa pag-ibig? Ang yabang mo talaga. Binibining Su. Pareho naman tayong babae, huwag na tayong magtunggalian. Palagi mong pinipili Ikaw lang ang unang nakakilala sa kanya. Saan galing ang lakas ng loob mo? kamuhian kita. O kapuotan. CJ, aalis na ako. Teka, Kahit paano. nadumihan ko ang buong sahig ng aking bahay. Punasan mo ang sahig bago umalis. Ikaw, Wangma, Masyado ba tayong nagpapakasama? sa totoo lang, kaya pa natin maging mas masahol pa. Binibining Su. Sinasamantala mo ang kabaitan ng mga lalaki at nagpapakamataas ka. Wala ka bang takot sa karma? Wala. Kakayanin ko ito. Kapag nalaman ni Fuzihan ang iyong tunay na mukha, makikita niya ang aking halaga. Sandali.
Saan ang galing ang marka ng kapanganakan mo? Tapos, Dumating na ang aura ng bida. Ginoong Few, ano po ang ibig niyong sabihin? tiyo mong si Connor, tinuring kang Magsalita ka. parang sarili niyang anak. Aray, ang sakit. So lang iyon, Ako. Hindi ko alam. Ang birthmark na ito ay laging nandito. Liam, Ikaw pala. mo pwede sa matanda ang bata. Ginoong Few, tapos na akong maglinis ng sahig. Aalis na ako ngayon. Tiawang, Tawarin mo na siya. Sige na. maghanda ng kwarto para sa kanya. Awa pa si Lola. Simula ngayon, dito ka natitira. Sige na nga. Binibinikyaw, dito po tayo. Pagkatapos, iyon ni Jiwoo, si Connor, hindi nagpakita ng Fujihan. Ang birthmark niyang iyon ay napakahalaga sa akin. Ah, ganun ba? Napakahalaga ha. Kung ganun, mamayang gabi, sa sahig ka matulog. Naiintindihan ko. Liam, Paliwanag. huwag kang Nakita ko ang peklat na iyon noong bata pa ako. kampi sa iyo. Noong panahon ng aksidente sa kotse, iniligtas niya ako. Ibig mong sabihin. Malamang na, siya ang nagligtas sa'yo. Hindi lang iyon. Si Kiao Xiu ay malamang na nakakita ng pumatay noong panahong iyon. Naiintindihan ko na. Ang lasong ito, Xiao Xiao, sa tingin ko, dahil naiinggit ka ba? Ano? Wala. Wala akong inggit. Huwag kang mabahala. Ikaw lang ang minahal ko habang buhay. ako na ang maghahanap. Malamang ligtas na siya sa kritikal na panahon. Huwag kang kikilos. Kapag gumagalaw ka, lalo kitang gusto. Ginoong Few. Yesad, sumasakit. Kasi ang tiyan ko. Saan po banda ang gamot sa sakit ng tiyan? Wang Ma, Binibinikyaw, narito na ang gamot sa tiyan. Wang Ma, ang kwarto ko, walang sinumang pwedeng pumasok. Hindi alam ng mga bisita ang mga patakaran. Ikaw pa mismo. Opo, Ginoo. Dr. Q, pakisagot mo si Liam. Nagmamakaawa ako. Delikado na akong doktor. Ituloy natin. Huwag kang bibitaw. Anong karapatan mo? Lahat ito ay akin. Suksya-oksiyao, hadlang ka sa akin. Ikaw ang may kasalanan nito. Sa tuktok ng Serenity Monastery. Sa tuktok ng Serenity Monastery. May mahalagang pulong ako ngayon. Babalikan kita mamaya. Luluhod ka bawat 3 hakbang. At makakuha Sige. ng tablet. Pahihirapan ko si Suksya-oksiyao. Nang higit pa sa kamatayan. Bakit ka agad bumalik? Sino kayo? Bakit ninyo ako dinukot? HMPH, ikaw yung asawa ni Fujihan. May gustong gumastos ng malaking pera para sa buhay mo. Ha ha ha. Magkano ang bayad sa inyo? Dobluhin ko ang halaga. Pakawalan ninyo ako. Marami akong maibibigay na pera. Pakawalan ka? Papatatawarin tayo ni Presidente po? Kaming magkakapatid nang piliin namin ang landas na ito. Handa na kami sa buhay o kamatayan. Nabalitaan kong buntis ka ng 4 na buwan. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung pinurol ko ng ganito? Huwag po. Pakiusap. Ha 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 ha. Tigilan mo ang pagtawa. Ikaw pala. Kasabwat mo sila. Binibining Su. Mali ang hula mo. Sinagip kita. Suksyaw-ksyaw. Sabihin mo kung darating si Fuzihan at magsakripisyo para sa'yo. Anong gagawin niya?
Kung tatanggap ka pa ng isang saksak at hindi na magkaanak, sisihin niya ang sarili at magkakagusto sa akin. Kiyo Shiyu, baliw ka. Hahaha. Ako'y baliw. Alamin mo ito, kasalanan mo lahat. Dapat ako ang mahal niya. Ninakaw mo lahat sa akin. Hindi pa kita pwedeng patayin. Hindi masaya ang mga patay. Ahahaha. Ginoong Fiu, nakidnap si Xiao Xiao. Pabrika sa palibot. Dali-dali ka. Nagsimula na ang palabas? Aming, tipunin ang lahat para iligtas ang asawa. Opo. Magsisimula na ang palabas? Hoy, asawa ng mayaman nandito. Ang lambot ng balat niya, no? Nako, hindi pa dumarating si Presidente po. Magsaya muna tayo sandali. Sige na. Ngipin pa ngayon? Gusto mo bang mamatay? Huwag niyong patayin. Magsaya kayo. Sige. Huwag kang lalaban. Array, array, array. Huwag, pakiusap, tigil. Hinuhukay niyo ang sarili ninyong libingan. Kung maglakas loob kayong hawakan siya. Ako, si Fuzihan, ang inyong angkan ay magiging walang mapaglilibingan. Direktor Fu, di ba? Kung ikaw ay tumungtong pa ng isang hakbang. Ang patalim na ito. Magkakadugo. Ha ha ha. Tigil. Huwag siyang saktan. Anong hinihingi niyo? Tatanggapin ko ang anumang kondisyon. Pakawalan siya. Kaming dalawa ay walang pakialam sa salapi. Hindi pera ang dahilan. Ipapalit ko ang buhay ko para sa kanya. Fuzihan, ibinubuwis mo ba talaga ang buhay mo para iligtas siya? Sabi nilang, ang babaeng iyon ang nagligtas sa'yo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pumili ka sa dalawa. Ginoong Fiu. Unahin si Binibining Su. Walang sinuman ang makakasakit kay Xiao Xiao. Bitawan mo siya. Pumunta ka sa ospital. Zaihan, Dalhin si Miss Kiao sa ospital. Tumawag ng pinakamahusay na doktor. aray, ang sakit. Xiao Xiao Su, malapit nang maging akin ang lahat mong pag-aari. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Arya. Xiao Guai, gising ka na? Anak, huwag kang matakot. Mabuti ang kalagayan ng sanggol. Nagkamali ako. Nabigo akong protektahan siya. Hinayaan kong kumilos ang mga masasama. Sa totoo lang, planado ang lahat ng ito. Alam mo kung sino ang nasa likod nito? Si Kiyo Shiyu. Xiao Guai. Nagpakasakit si Kiao Shio para iligtas ka. Malubha ang kanyang mga sugat. Ikaw. Naniniwala ka bang nagsisinungaling ako? Tungkol sa kasong ito, sisiyasat ko hanggang sa huli. May mga dapat gawin. Basta mailig Magpahinga ka ng mabuti. handa akong gawin ang lahat. Opo. Yung dalawang kidnapper. Umamin na ba? Ayaw magsalita. Wala silang sinabi. Ipagpatuloy nyo. Pahirapan hanggang umamin. Opo. Kamag-anak ka ba ni Xiao Shiu? Ay napakaganda. May isang bagay, maging handa ka sa isip. Malalim ang hiwa sa kanyang tiyan. Nasira ang matris. Baka hindi na siya magkaanak.
Ano? Impossible. Hindi ako pwedeng magkaanak. Hindi ito possible. Naging ba akong baog? Binibining Kiao, hahanap ako ng pinakamahuhusay na doktor para gamutin ka. Ginoong Few, takot na takot ako. Hindi na ako magiging ina. Ano ang ginagawa ninyo? Xiao Gui, Zaihan, huwag kang aalis. Natatakot ako. Bloodvine herb. Fujihan, Meron ako. luwag ka. Sakit ina kong tagapag-alaga. Sinabi ng doktor na hanapin ko ang nangyari lang na bandang huli. Hindi na namin ito ginamit. Sa Jayang family. huwag kang magalit. Hindi mo ba sinusundan si Kiao Shiyu? Anong ginagawa mo rito? Hindi na kailangan Suk Xiao, ng dami ng bodyguards. Hindi sila mga akala mo ba nang ganoon ako katanga? Anong ibig mong sabihin? Maghanap ng pinakamahusay na doktor para iligtas siya. Pero ayokong mamatay siya ng ganito kabilis. Dahil alam niya kung sino ang pumatay. Ibig sabihin bang, pinagkakatiwalaan mo ako? Hindi ba siya ang nagligtas sa'yo? Pero asawa kita. Minamahal kong babae. Sinabi ko na sa'yo, ang sinumang sasaktan sa'yo, parurusahan ko ng husto. Kasama si Kiao Shiu dyan. Sige na, nagkamali ako ng intindi. Dito ka lang at huwag gagalaw. Nagpadala na ako ng mga tauhan para bantayan ang lugar na ito. Aalis ka na naman. Saan ka pupunta? Arya. Mabutit nakabalik ka na. Lilipulin ko ang mga salarin. Sasabihin mo o hindi? Akala mo bang tanga kami? Kapag nagsalita ako, mamamatay ako agad. Hindi ako magsasalita. May laban pa tayo. Totoo ba yan? Lolo Gio Gio. To Jihan. Siya ang Ginoong Gio. Paano? Kahapon mo lang ako inapi. Ngayon hindi mo na ako kilala. Putanjay na, ang babae na to. Ang babaeng ito. Nilin lang tayo. Sadya talaga. May hangganan ang pasensya ko. 5 segundo na lang. Kung hindi kayo magsasalita ngayon. Pupugutan ko. Babakbakin kayong buhay. 5. Ginoong Gio. Hindi ko alam. Nasa inyo pala siya. Ginoong Gio. Aminin namin ang pagkakamali. Hindi namin alam na sa inyo siya. Patawad po. Ginoong Gio. 3. Ginoong Gio. Natuto na kami. Ginoong Gio. Ginoong Gio. Pakiusap. Hooray. Ginoong Gio. Si Kiao Shiyu to. Sinabi niyang, siya ang magiging matriarka ng pamilyang Fu. Oo, siya nga. Siya talaga. Siya nga. Ginoong Gio. Patawarin niyo kami. Ginoong Gio. Cheng. HMM. Harapin niyo sila. Ginoong Gio, bigyan niyo po ako ng tsansa. Dalhin niyo. Ginoong Gio. Ginoong Gio. Ginoong Gio. Aray, Kiao Shiu, may sasabihin ka pa ba? Fuzihan, ako ang nagligtas sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Magbabayad ka nito. Binibining Kiao, parang may nakalimutan ka. Walang nakakapanakot sa akin. Asikasuhin nyo. Opo. Ako ang bida noon. Paano nangyari to? Fuzihan, binabalaan kita. Hindi mo ako papatayin. Alam ko kung sino pumatay sa tatay mo. Sige. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na sana. Tungkol dyan, sino ang taong iyon? Isang taong hindi mo maaaring isipin. Kung hindi ko sasabihin, hindi mo malalaman habang nabubuhay ka. Pakasal ka sa akin, at sasabihin ko sa iyo. Hoy, Kiao Shiu, nanggugulo ka ba sa akin? anong ginagawa mo? Cheng, pagandahin niyo ang buhay ni Ili, Kiao.
Humanap ng pulubi na alaga sa kanya araw-araw. Hindi ko kailangan Hanggang sa siya'y magsalita. Huwag. na ito. Salbahe ka. Ano ang Sasabihin ko na, sasabihin ko na. kung magmakaawa ka sa akin? Kung susubukan mong kunin ito, sisirain ko ito. Siya nga. Ay, mahal kong manugang. Marami ka ng pinagdaanan. Ginang, paano kayo nakarating dito? Siyempre, nag-aalala ako. Nasasaktan ang puso ko. Makaawa ka. Kailangan mong ipagawa kay Liam, ibalik ang negosyo ng pamilyang Zhang. Hindi, dapat mas maging maganda pa kaysa dati. At siya'y magpaliwanag ng personal. Walang kwenta si Xiao Xiu. Nanay, anong gagawin natin? Maestro Yuan, Kung magpapatuloy ito, pinsin Nina. mawawalan ako ng mana. Milyon-milyon ay hindi sapat. Gusto ko ring putulin mo ang kanang kamay mo. Alagaan mo rin kami. Bukod sa akin para humingi ng tawad. Hindi ka luluhod. Sisirain ko ito. Sandali lang. Binibining Su. Nagpakita ang test ng fetal instability. Kailangan ng ineksyon para lumabas. Ginoong Wu, Ah, nasa akin sige. ito. Kaya ako ang Sandali lang po. Bago ka umalis, sinabi mong malusog ang mga bata. Bakit mo sinabing delikado ang pagbubuntis? Anong mga gamot ba talaga ang nandito? May mapanganib na gamot dito. Deyes ka na dito. Liu Chengming. Dati mo nang sinira ang tatay ko. Ngayon sasaktan mo pa asawa at anak ko. Ayos ka lang ba? Ikaw ba to? Bakit mo ginawa yan? Tinatanong mo pa ako kung bakit, ha ha ha. Noong una, kung hindi dahil sa inyong dalawa, na humamak sa pinanggalingan ko. Pinaghiwalay ninyo kami ni Minzo. Hindi ako gagamit ng karahasan. Tumigil ka na. Inay, wag nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Palabasin niyo siya. Opo, bitawan niyo ako. Tatay, teka lang, tatay. Zihan, pakiusap. Payaunan mo na siya. Bayaw mo siya. 8. Hindi ka marunong tumingin ng tao. Fu Mingzhu, ang lalaking ito. Tamad at mapagsamantala. Nakatunga nga lang at sakin. Alam mo ba kung bakit kami tumutol? Para sa ikabubuti mo. Makalipas ang maraming taon. Nasa pakikipag-ugnayan ka pa rin sa kanya? Wala kang pagkatuto. Tito at Lola, siya ang tatay ko. Pakiusap, kahabagan mo siya. Sino man ang manakit kay Xiao, hindi ko patatawarin. Kinuha nila siya. Oo, Fu Zihan, bitawan mo ako. Layuan mo ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga balak ninyong dalawa. Mula ngayon, kayong dalawa ay hindi na makakatapak sa Beijing. Guardia, Fujihan. bitawan mo ako. Layuan mo ako. nakakagulat. Hoy, hoy, hoy. Tama na ang lambingan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang irehistro ang kasal. Naiintindihan? Si Mr. Wu ang nagpoprotekta sa kanya. Hindi natin siya pwedeng Mahal, ang tagal na, nating hindi naglalambingan. Ah, umalis ka. Pagod na ako. Hindi mo na kailangang gumalaw. Fujihan, tanda. Papa, Mama. Papa, Mama, gusto naming matulog sa inyo. Dabao, Erbao, Sanbao, Sibao. Malalaki na kayo, dapat kayong matulog ng mag-isa. Hindi, gusto kong matulog kay Mama. Sige, matutulog ako kay mama. Asawa ko siya, dapat sa akin siya matulog. Mama, inaaway ako ni Papa. Fujihan, kung gagalitin mo ang mga bata, sa sala ka matutulog.
Mga bata. Nailagay ko na silang lahat sa kanilang kwarto. Humph! Mahal, gumawa pa tayo ng mga baby. Array. Fujihan. Naiipit ang buhok ko.